Okay, magandang araw sa lahat 'no, lalo na diyan sa Luzon ano, ug siyempre maayong buntag o maayong adlaw sa mga bisdak natong kauban 'no, sa mga Bisayang dagko natong mga amigo at amiga 'no, maayong adlaw ninyong tanan. So, makiki-ano tayo 'no, makikisawsaw makikisawsaw ang inyong, kartong kritiko kita 'no, makisawsaw ta diri sa ah, ah, mga nahitabo 'no, mga nangyayari ngayon diyan sa Comelec 'no. Kung nakikita niyo 'yan, yung nasa screen ninyo, nasa gawing kaliwa na inyong TV 'no, o na inyong cellphone, ayan si Attorney, Respicio 'no. Siya ay kinasuhan 'no, yun ang pagkakaalam natin, kinasuhan ng Comelec 'no. Kesyo, sinisiraan daw sila, kesyo, fake news daw ang pinagsasabi nitong si Attorney Respicio. Ano pa ba? Iba't ibang kaso 'no. Ang alam natin, itong taong ito ay taga Isabela 'no, at tumatakbong, vice mayor. Ngayon, itong eleksyon na darating, siya ay isang, kung hindi ako nagkamali, certified public accountant o CPA. At the same time, siya ay ah, IT expert, no? So, sa simpleng pagkakaintindi ko lang, no? Kayo kung nakikinig rin kayo sa mga balita, nagdi umano, ito yung si Respicio ay may YouTube na nag-post ng isang video sa YouTube na kung saan may mga sinasabi siya sa Comelec na dapat gawin doon sa ah, yung mga machine natin na ginagamit sa botohan, no? So pakinggan niyo, kung gusto niyo pakinggan niyo muna itong ano, no? Itong video na napakaiksi, no? Napakaiksi kasi mahirap din na baka maano tayo, no? Tawag nito. Alam niyo naman yung ibang mga malalaking media organization eh mahingi ma, ma makapag tawag nito, gumamit ka lang ng kanilang materialis eh minsan eh napaka pinagdadamot nila ng husto. So maiksi lang ito, no? Pero yun, bago natin na i-play yung video ito ni attorney, no, tama ba? Attorney ba siya? O attorney din ito. Tama. Kung hindi ako nagkamali. Attorney, uh, CPA, at IT expert, no? So, uh, mag-subscribe, ano? Paki-subscribe lang ng ating YouTube channel. Pakipindot ng notification bell para palagi tayong nagkakakwentuhan dito. Kumbaga, pag nakapag-subscribe na kayo at pinindot nyo yung notification bell, ay palagi kayong i-inform ng YouTube channel, YouTube ko, kung tuwing may bago akong ipinopost o mayroon akong bagong video. So, ipi-play natin, no? Huwag na natin patagalin. Bago at habang nagpiprint ng election returns, period, wala nang iba. Sure na sure po kami. Katulad ng pinapanindigan namin, Diyos ang aming saksi, wala pong nakakabit na kahit na anong kable dyan sa ating pong machine, maliban sa saksakan sa kuryente. Bago at habang nagpiprint ng So, ang pinupunto dito nitong si Respicio ay wag i-connect, no? Ang sinasabi niya, pag nagbutuhan na, no? Itong machine na to na kung saan doon natin nilalagay yung ating baluta, no? Kumbaga, sinasabi niya,
hanggang sa matapos sa pagbutuhan, no? Yung baluta natin, nilalagay natin do'n. Kung hindi ako nagkamali, parang PCOS machine ang tawag nito dati. Ewan ko ngayon kung PCOS machine pa rin. Pero sa panahon ng Smartmatic, di ba PCOS machine ang tawag natin diyan. Magbibigay sila ng baluta, yung mga taga-COMELEC, pagpasok mo sa isang kwarto, sa pagpasok mo sa isang classroom, tapos lalagyan ka ng mga kung ano-anong tinta diyan na patunay na ikaw ay boboto na o bumoto na, no? So, pagkatapos mong sumulat doon, magbilog-bilog, ipasok mo na doon sa machine, no? Ngayon, ang pangkaraniwang nangyayari, base sa alam din natin, yung mga machine na yan ay magta-transmit yan, no? May kakayanan siyang mag-print ng mga nabilang, yung mga nabilang niya doon, yung mga lahat ng pinasok na mga baluta. May kakayahan siyang mag-print at may kakayanan siyang mag-transmit doon sa munisipyo man yan o sa syudad man yan hanggang sa national level ng COMELEC, no? So, yun ang alam natin. So, ang sinasabi nitong si Respicio ay pwede bang wag ikabit o wag i-connect sa internet. Dahil ang sinasabi nga niya ay maaring may gagawa ng focus-focus. No? May gagawa ng, kumbaga pwedeng ang tawag natin dyan mapasok ng mga scammer o mapasok ng mga magagaling sa computer, no? Ang tawag nila diyan ano bang may termino kasi yan no? Hindi naman kasi tayo magaling sa mga salita o mga words diyan sa usapin ng computer. Ma-hack, no? Yun naalala ko. Para kasi wag ma-hack ng sino man, no? Lalo na kung ang may sinasabi siyang kung ang taong mag-hack nito ay may alam doon sa mga code na tinatawag, no? Ang ibig sabihin, yung mga machine na yan ay may code yan. At ang nakakaalam lang ng code na yan ay maaaring yung taga-COMELEC lang, no? So silang nag-ooperate niyan. Ngayon, ang punto lang naman nito sa pagkakaintindi ko ay once na mayroong taong loko-loko nagmula man sa loob ng COMELEC o kung sino man na pwedeng nagpasa ng code at gagawa ngayon ng sindikato o gagawa ng kalukuhan, no? Once na ang machine na yan ay nakalagay ay nakakabit sa internet, so pwedeng mayroong aparatong gagamitin para mabuksan yung machine na yan. Yun ang ibig sabihin yun ang pagkakaintindi ko sa sinasabi nitong si Attorney Respicio, no? Hindi ko alam kung attorney o auditor, basta siya ay IT expert, no? So marami namang itong kumbaga maraming mga patches, maraming alam bilang professional, no? So yun na nga, ang hindi ko lang maintindihan, bakit hindi na lang gawin ng COMELEC yung kanyang proposal o yung kanyang suggestion, no? Tayo na mga walang alam sa computer, maaaring hindi tayo makakapagbigay ng suggestion, lalo na sa usaping mga ganyan, ng mga sa teknolohiya, no? Ang pwede lang nating magbigay tayo ng mga suggestion, yung mga pamamaraan ng pangangampanya, no? Yung gaano kalaki yung mga placards, yung mga streamer, no? Yung pera nga ginagasto, yung ordinaryong tao
tayo pwede tayong makialam diyan kasi yun lang ang kaya natin, yun ang alam natin. Pero pagdating dito sa teknolohiya, dapat yung mga ganiyang, may alam ay dapat pakinggan 'yan ng COMELEC, 'no? Yun yung yun yung opinyon ko, 'no? Ano bang ano bang mawawala kung, pakinggan natin itong si o gawin ng COMELEC yung, tawag nito, yung suhestiyon nitong si Respicio, 'no? Pakatandaan natin, tandaan natin, ah, dito sa video na pinakita ko, bagamat napakaiksi lang talaga, sinabi ni Garcia na parang may budol pa nga 'no, may budol din, eh. Alam niyo kung bakit? Kasi sinabi niya na saksi, eh, ginamit pa niya yung Diyos 'no, na saksi daw yung Panginoon na talagang, pilit gagawin ng COMELEC yung, ah, mga pamamaraan para magiging, may kredibilidad yung resulta ng halalan, 'no? At sinabi pa nga niya na yung machine ay, tanging, wala ng ibang isinasaksak diyan, maliban dun sa pagkasaksak lang daw sa kuryente, 'no? Para para kayo sa tingin niyo, yung cellphone ba 'pag, sinaksak mo o hindi mo sinaksak sa kuryente dahil china-charge naman 'yan. So 'pag may baterya at, mahaba pa yung buhay ng kanyang battery, 'di ba nabubuksan mo 'yan, nagagamit mo yung cellphone. Walang pinag-iba diyan sa computer. So kung ang machine naman ay, kasing tulad ng, cellphone o ng, laptop, so kahit na hindi 'yan nakasaksak, kung may baterya 'yan, ay gagana 'yan. So ang ibig nating sabihin, puwedeng hindi nga nakasaksak sa kuryente 'yan, eh, gagana 'yan. Kaya ang sinasabi lang nitong ang pagkaintindi ko sa sinabi nitong si Garcia, walang ano diyan, walang, hokus-pokus o walang, pagkakamali diyan kasi katunayan ay nakasaksak lang naman, isa lang makikita niyo, 'no, na wire, yung pagkasaksak lang sa kuryente. Eh, ang sagot natin diyan, Mr. Garcia, eh, kahit nga hindi nga isaksak 'yan, eh, 'no? Dahil battery operated 'yan, china-charge 'yan. So, ang sabi mo pa nga sa ibang interview ay puwede 'yan gumana sa loob ng 3 hanggang 8 oras ba, 'no, ang buhay ng kanyang baterya. Ang pinag-uusapan dito, hindi yung nakasaksak man siya sa kuryente o hindi. Ang pinag-uusapan dito yung proposal o yung suggestion nitong si Respicio na kung saan ang sinasabi niya, "Wag buhayin yung internet nung machine na 'yan." So, ulitin namin, kami ng mga kabisaya kong kausap ngayon, 'no, ewan ko kung kapareho ko sila ng, paminsar at mga iniisip, 'no? Kahit hindi yan nakasaksak sa kuryente, kung tulad yan ng cellphone, nasa settings yan, pipindutin mo lang dun sa settings para lalabas o magkakaroon siya ng Wi-Fi, para magkakaroon siya ng internet, maikakabit mo siya sa internet mo, 'no? So, nasa settings yan. Ang ibig kong sabihin, tulad ng computer, tulad ng, cellphone, 'di ba, mayroon tayong router ba 'yun, yung nasa bahay, yung mga pabilog man 'yan o kwadrado man 'yan, 'no? Ang mga sinaunang computer, mayroon talagang wire, 'no? Hanggang ngayon puwede pang gamitin din 'yun. May mga wire galing do'n sa router na kung saan isasaksak mo do'n sa, computer mo para magkaroon ng internet. Pero mayroon ding tinatawag na ah, wireless settings na ngayon, 'di ba? Tama po tama po ba ako mga kaibigan?
'Di ba? Basta't mayroon kang router diyan or right, ano bang pronunciation niyan, basta't mayroon kang installation ng internet diyan sa loob ng bahay mo, hindi na kailangan ang cellphone mo laging may nakakabit na wire mula do'n sa router na 'yon, 'no? Maging ang laptop mo ay puwede kang mamili, 'no? Sa settings pa lang, puwede kang mamili kung gagamit ka ba ng wire o yung tinatawag nilang wireless connection, 'no? Kaya iba yung sagot nitong si Garcia, 'no? Ipinipilit niya na, ah, wala daw, problema o wala daw, anong tawag nito, parang parang nagpapatunay siya na walang magiging problema dahil wala naman daw nakasaksak na kung ano pa man wire doon sa machine na yun maliban sa wire lang na nakasaksak sa kuryente. Naintindihan niyo ba mga kaibigan? Magkakaiba yung sagot nila, iba yung sinasabi ni Respicio. Ang sinasabi ni Respicio, puwede ba na mula sa araw ng botohan ay wag paganahin ang internet ng machine na yan. Sa makatuwid, i-o-off mo lang, bubuhayin mo lang yung internet once na mag-transmit na siya ng resulta ng yung mga na-count na mga baluta, yung mga na-print na at nabigyan na yung mga kung ano-ano yan, yung mga tinatawag nilang iba't ibang partido, yung COMELEC mismo, 'no? Yun ang sinasabi niyang suhestiyon, huwag paganahin ang internet. Ang sagot mo, huwag pagdudahan yung machine dahil, tanging ang wire lang ng saksak sa kuryente ang makikita mo. 'Di ba, hindi naman yun, Alam naman kasi namin na kahit nga hindi may saksak yan, dahil battery operated yan, gagana yan. Ang pinag-uusapan dito, ang internet ba niyan ay gumagana o hindi? Yun ang ibig sabihin ni Respicio, 'no? So, pag open mo nung machine na yan, nakasaksak man yan o hindi, basta't naka-charge yan, so meron siyang ilang oras na buhay siya. Ngayon, pag inopen mo, may setting siguro yan na tulad ng cellphone, di ba? Pag pinindot mo yung pumunta ka sa settings, pumunta ka sa connection ng internet o ng wifi niyan, doon mo pwedeng gawin yung tinatawag na i-coconnect mo ba o hindi sa internet. Ganon lang yun, no? So, wag nating kung mo nakasaksak o isang wire lang nakikita, yung wire lang sa kuryente, ay nangangahulugan na walang internet yan. Kasi wala namang nakasaksak na ibang wire. Hindi yan totoo. Hindi yan tama. Kasi, uulitin ko, kahit na yung bata nga no, lalo na yung bihasa ng gumamit ng cellphone, alam nila kung may internet ba yung cellphone nila. Alam nila kung may gumagana ba yung internet ng tablet nila o kaya ng kanilang laptop. Dahil makikita naman yan doon sa ibabaw, sa kanang bahagi ng mga cellphone o kung sa computer man niya sa baba. Makikita mo naman doon yung simbolo ng wifi o ng internet. Sa makatuwid, hindi pinag-uusapan kung nakasaksak yan sa kuryente o may wire yan papuntang kuryente. Ang pinag-uusapan o ang sinasabi nitong si Respicio ay yung connection niya sa internet. Maliwanag? Maliwanag ba, mga kaibigan, mga kaigsunan? Magkaiba yung sagot magkaiba yung tinutungo ng suhestiyon ni Respicio at ang sagot naman ni Garcia. Parang pinipilit niya na tanggapin na natin
Basta't nakita natin di umano na isa lang yung isang kuryente lang o isang wire lang, eh, okey na yan. Walang internet yan, 'no? Malabo, malabo yung nasagot ni Garcia doon sa isang panayam, 'no, sa telebisyon, 'no? Parang parang hindi yata nasagot yung kahilingan ni ano, ni, Respecio na puwede ba 'wag ikabit sa internet yung mga machine. Simple lang naman 'yan kung makikinig sila dito kay Respecio dahil, IT expert din naman ito at ang, binabantayan lang naman nito ay 'wag makompromiso, 'no? 'Wag ng mga siraulo, ng mga loko-loko na kumbaga ma-hack nila yung machine, 'no? So, kung ang paraan ay para 'wag ma-hack, ay 'wag i-connect sa internet yung machine hangga't hindi tapos yung pinakahuling ginagawa, yung, pagpe-print ng mga resulta, yung ah, nagka-counting man 'yan o kung ano ng mga resulta, tapos mabigyan ng kopya yung mga magkakaibang partido, mabigyan ng kopya yung COMELEC, mabigyan ng kopya yung mga, tawag nito, yung mga sentro ba yun, ano ba yun, yung, nagpapatunay din na yung mga tumutulong sa COMELEC na magiging, patas, walang dayaan, ano ba yung NAMPREL nung araw yun, eh, 'no? Yung mga samahan, mga organisasyon, mga civic organization na tumutulong, 'no? Ang dati ko kasing naalala yung NAMPREL, 'no? So, pagkatapos no'n mabigyan na ng kopya ng mga na na-count na, nabilang na ng mga, election return kung ano mang tawag niyan, yung resulta ng mga ibinoto nung classroom na 'yan o kung ng buong school na 'yan, 'no? Tsaka lang ikakabit ang internet, 'no? Once na nagawa na lahat ng mga 'yun, tsaka lang ikakabit yung internet 'pag nag-transmit na nung mga resulta doon sa isang school na 'yun, 'no? So, para sa akin hindi naman mabigat na kahilingan 'yan. Puwedeng gawin ng, COMELEC 'yan, 'no? Para dagdag, 'no? Maging dagdag ng, probensyon, ano bang tawag niyan, para madagdagan na hindi nga makapasok yung mga alam niyo na, yung mga gustong mang-hack, 'no? Gustong i-hack yung resulta ng, counting machine o kung ano man yung tawag natin dun sa machine na yun. So, tingin ko, 'wag magbalat sibuyas itong, COMELEC, 'no? 'Wag maging, ma-pride, 'no? Kung maganda 'yan at mula din naman sa, IT expert 'yan, eh, bakit hindi natin na pagbigyan, 'no? Saganang akin ano, kayo mga kaigsuonan, 'no? Kayo mga kababayan, ano sa palagay niyo, 'no? Maliit na kahilingan lang naman 'yun, pero napakalaki ang posibleng magawa, 'no? Kung kung maha-hack nga 'yan, eh, mas maganda gawin nga natin yung, suhestiyon nitong si, Respecio. At, puwede rin namang, magpatawag ng, kumbaga yung, puwedeng magpatawag ang COMELEC ng, iba pang mga expert para pag-usapan yang, suhestiyon na 'yan, 'no? Kasi tayo na mga simpleng mamamayan lang, ang tanging nating alam yung mga ganito. Naalala ko kasi, 'yan, 'no? 'Yan ang mga tanging alam ko lang na nagiging, question natin sa COMELEC nung araw, 'no? Tulad ng mga pagdedeklara ng mga nuisance candidate, 'no?
na minsan mayroon tayong mga hindi nagugustuhan, lalo na nung araw, no? Na na minsan, usap-usapin pa ng pera, no? 'Pag tumakbo ka ng national, level, nagiging argumento pa nila yung, pera. So 'pag wala kang pera, mahirap ka, bagamat pasado ka dun sa, Pilipino ka, high school graduate yata, marunong magbasa at magsulat, no? Basic na basic. Kahit pasado ka doon, kung wala kang pera, dinideklara kang nuisance candidate o panggulo lang daw. Buti na lang may nilabas na yung Supreme Court na hindi na panuntunan yung pera, no? So nagbago din sila, pero noon pa, yan ang problema natin sa COMELEC, di ba? Yung mga simpleng tao, nadi-disregard yung kanilang pagtakbo, no? Dahil sa ganung panuntunan ng COMELEC nung araw. Ano pa ba ang mga narinig natin? Yung mismong mga guidelines ng COMELEC, gaano kalaki yung mga placards, mga streamer. Alam natin hindi naman nasusunod, no? Ang daming lumabag. Wala pa tayong narinig na disqualified, no? Sa dami-dami noon pa, 80s pa lang bumuboto na tayo, no? Nag-90s na lang, nag-2000 na lang, no? At yung sinasabing, mga gastos na yan ng mga kandidato, may sinasabi din ng COMELEC diyan na ganito lang dapat. Pero ang mga simpleng tao, alam natin hindi lang yun ang nagagastos ng mga kandidato. Mga mayor, mga gobernador, mga congressman, mga senador. Ay yung mga bilihan lang ng boto, no? Napakaraming, bilihan ng boto sa mga probinsya. Kaya may na-disqualified ba? May nagawa bang COMELEC tungkol diyan, no? Wala. So patuloy kasi ang ang tinatawag nating may doubt lagi ang mga mamamayang Pilipino sa resulta ng eleksyon sa Pilipinas. Dahil diyan, no? Laganap yung mga pandaraya, bilihan ng boto, no? At sino naman ang nakakalimot, no? Sa Hello Garci, no? Noong panahon ni Gloria. Yung Smartmatic, no? Na ngayon may mga kaso sa US. Kumbaga, ilang panahon under tayo. Yung COMELEC ay ano bang tawag yan? Sundo dyan sa Smartmatic, no? Ilang butuhan ba na under tayo o exclusive tayong ano yung mga termino sa negosyo, no? Sa Smartmatic. Pero ngayon, ayan na, lumalabas na maging sa US sila ay may mga kaso dahil sa mga kung ano-anong klaseng pandaraya at kumbaga, ano sila ng mga kandidato ng mga nagkaroon ng bahid ng katiwalian, no? At siyempre, noong 2022, yung nangyaring mga problema na napakaagang mag-transmit, no? Hindi pa tapos yung, hindi pa nag-end yung 7 o'clock yata na pinakahuling oras ng pagboto. Dapat, di ba, doon pa lang magsisimula yung tinatawag na yung mga PCOS machine, no? Parang aalamin nila yung count, ilan ang sino-sino ang nanalo diyan sa machine na yan. At yun nga, sinasabi rin ni Garcia na bago mag-transmit ay may mga proseso pang pagdadaanan. Magpe-print yan, no?
ng siyam na piraso ba yun? Para doon sa mga iba't ibang partido, para doon sa mga civic organization na tumutulong sa para masiguro na hindi nagkaroon ng dayaan ang halalan, no? Pero yun na nga, kahit nung nakaraang eleksyon ay maraming naglabasa na 7:00 pa lang, umpisa pa lang ng pagtigil, ang dami na nakapag-transmit. Madami, madami. Alam naman yan ng COMELEC dahil kahit yun sila, ker retired Colonel Eli Rio at mga kagrupo nun ay, kumbaga ilang beses yun nagbigay ng mga hindi anong tawag nito, parang nagbigay sila ng mga question, no, doon sa nangyaring eleksyon noong 2022. Dahil hindi nga nasunod yung ang isa pa sa sinasabi nila ay isang oras pa lang mula nung 7:00 ay nakapag-transmit na ng 20 million, no? So, maraming question dun. Kaya nagpapatuloy yung kaisipan talaga ng sambayanang Pilipino o mamamayang Pilipino. Kaya may palaging doubt doon sa resulta ng ating halalan. Kaya tingin ko mas maganda na upuan, mag-usap uli yung COMELEC at itong suhestiyon nitong si Respicio ay kanilang subukang pag-aralan. Baka makatulong para ang taong bayan ay madagdagan ng kumpiyansa, no, sa COMELEC na ika nga talagang gumagawa ng paraan para maging malinis ang ating halalan. Okay, medyo napahaba tayo mga kaibigan pero gusto lang natin ipalabas o iparinig ang ating mga tawag nito, ang ating mga naiisip, no, dito sa darating na eleksyon at dito sa ginagawa ng COMELEC. Okay, maraming salamat sa inyong pagtapos ng ating video. Amping tayong tanan, no? Mag-ingat tayong lahat.